May mga lugar na akala natin ay pinakaligtas para sa ating mga anak. Ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan kung saan ipinagkakatiwala natin ang kinabukasan ng mga kabataan sa mga taong tinatawag nating gabay at pangalawang magulang. Ngunit paano kung ang mismong tahanang ito ng karunungan ang maging pinto tungo sa isang bangungot? Noong kalagitnaan ng taong 2025, isang hindi malilimutang kaganapan ng yumao at nag-iwan ng malalim na sugat sa isang komunidad sa lungsod ng San Fernando. Isang kwento ito ng pagtataksil sa tiwala, isang madilim na lihim na nagtago sa likod ng mga ngiti at malinis na reputasyon. Sa isang kilalang pribadong paaralan, may isang dalagang nagngangalang Natalie Ramos. 17 years old, isang mag-aaral sa huling taon ng senior high school sa ilalim ng STEM strand. Si Natalie Ramos ay hindi tulad ng karaniwang kabataan na mahilig sa galaan o madalas makipag-usap sa malalaking grupo ng kaibigan. Siya ay tahimik, mahiyain at mas pinipiling ilaan ang kanyang oras sa loob ng silid-aklatan o sa computer laboratory. Dahil sa kanyang angking talino at sipag, palagi siyang napipili upang kumatawan sa paaralan, sa mga paligsahan sa agham, pananaliksik at iba pang larangang akademiko. Dahil sa kanyang kakayahan, naging karaniwan na para kay Natalie ang mahingi ng tulong mula sa kanyang mga guro. Kapag may kailangang ayusin ng mga dokumento, spreadsheet para sa mga kaganapan o mga presentasyon para sa paaralan, siya ang unang naiisip ng mga ito. Kaya naman nanlapitan siya ng kanyang advisor na si Christopher Navarro, 27 years old, isang gurong kilala sa pagiging mabait, kalmado at palangiti. Wala siyang naramdamang anumang duda. Si Christopher ay minamahal na maraming estudyante dahil sa kanyang magandang pakikitungo at palagi ang pagpuri sa mga masisipag na mag-aaral. Noong Biyernes ng tanghali, August 15, 2025, nagkaroon ng kalahating araw na klase dahil nakatakdang magdaos ng pagpupulong ang mga guro sa hapon. Bago mag-uwian ng mga estudyante, nilapitan ni Christopher si Natalie. Nakiusap ang guro kung pwede ba siyang tulungan nito sa pag-aayos ng ilang mahalagang papeles na kailangang isumite sa pampamahalaang tanggapan sa susunod na linggo. Kailangan lamang daw ng kaunting tulong sa pag-e-edit at pag-check ng mga ulat. Ngunit may isang bagay na nagdulot ng kaunting pag-aalinlangan sa dalaga. Sinabi ng guro na imbes na sa faculty room gawin ang gawain, mas makakabuting pumunta sila sa kanyang inuupahang apartment sa lungsod. Dahil naroon ang kanyang computer at iba pang mahalagang dokumento, mas tahimik din daw doon kumpara sa paaralan. Nag-atubili si Natalie noong una dahil kailanman ay hindi pa siya nakakapunta sa bahay ng kahit sinong guro. Subalit, dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng guro at sa paniniwalang malaking tulong ito sa paaralan, pumayag din ang dalaga ng walang anumang masamang hinala. Matapos makipagkasundo sa guro, umuwi muna ang 17 years old na dalaga sa kanilang tahanan upang kumain ng tanghalian at humingi ng pahintulot sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga magulang na tutulungan lamang niya ang kanyang advisor sa mga dokumento ng paaralan at baka gabihin siya ng kaunti. Dahil kilala ng pamilya si Christopher at alam nilang may kinalaman ito sa kanyang pag-aaral, buong tiwala silang pumayag. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ito na pala ang simula ng isang malagim na pagsubok. Pagdating ng 2:00 ng hapon noong August 15, 2025, nakatanggap ang dalaga ng mensahe mula sa guro kung saan nakasaad ang eksaktong tirahan ng apartment sa isang tahimik na bahagi ng Barangay Dolores sa San Fernando, Pampanga. Pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ng guro sa tapat ng isang maliit na 2 palapag na gusali. Tahimik ang paligid at walang masyadong taong naglalakad sa kalsada. Pagpasok nila sa silid, agad nilang inihanda ang mga kagamitan. Inilabas ang laptop, mga papel at mga listahan. Nagsimula silang magtrabaho. Nag-ayos si Natalie ng mga ulat,
nagwasto ng mga maling baybay, at inayos ang talaan ng mga kalahok sa mga darating na paligsahan. Lumipas sa mahigit isang oras na tila ba isang karaniwang gawaing pampaaralan lamang. Ang lahat, walang anumang senyales ng panganib. Subalit bandang 3:30 ng hapon, may kumatok sa pintuan ng apartment. Nang buksan ito ng advisor, pumasok ang isa pang guro sa senior high school na si Dennis Cruz, 28 years old. Nagulat ang dalaga dahil hindi niya inaasahang may iba pang darating. Agad naman nagpaliwanag ang advisor na may pupuntahan silang dalawa pagkatapos ng gawain, kaya nauna na ito upang tumulong na rin sa pag-aayos ng mga papeles. Mukhang normal naman ang pakikitungo ng dalawang guro, kaya ipinagpatuloy ni Natalie ang kanyang ginagawa. Nagkaroon pa sila ng maikling kwentuhan tungkol sa mga proyekto sa paaralan. Maya-maya pa ay naghanda si Dennis ng simpleng merienda, isang baso ng inumin at ilang pirasong tinapay, at inalok ito sa dalaga. Dahil gutom na rin mula sa ilang oras na pagtatrabaho, tinanggap at ininom ito na mag-aaral. Ang hindi niya alam, ang simpleng baso ng inuming iyon ang magiging susi sa pagkawala ng kanyang lakas at kontrol sa sariling katawan. Ilang minuto lamang matapos maubos ang inumin ngayong hapon ng August 15, 2025, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Natalie. Biglang umihip ang matinding pagkahilo na hindi niya kailanman naranasan noong una. Inisip niya na baka dala lamang ito ng pagod mula sa buong linggong pag-aaral at paggawa ng mga proyekto. Ngunit habang lumilipas ang mga sandali, lalong bumibigat ang kanyang mga pilikmata at ang kanyang pakiramdam ay tila unti-unting lumulubog sa isang malalim na balon. Nahihirapan na siyang tumingin sa liwanag ng computer screen nang mapansin ni na Christopher Navarro at Dennis Cruz ang kanyang sitwasyon. Malumanay nila siyang sinabihan na humiga muna sa sofa upang makapagpahinga at makabawi ng lakas. Dahil hindi na kayang itayo ng 17 years old na dalaga ang kanyang sariling katawan, napilitan siyang pumayag at humiga. Sa kabila ng matinding pagkahilo, pilit na nilalabanan ng kanyang isip ang antok. May isang malakas na babala sa kanyang loob na nagsasabing may maling nangyayari. Ngunit ang kanyang katawan ay tila paralyzed at ayaw sumunod sa kanyang kagustuhan. Umiikot ang buong silid sa kanyang paningin. Walang ano-ano, naramdaman niya ang mga kamay na nagsimulang humawak sa kanya sa paraang hindi formal at nakakapanindig balahibo. Sinubukan niya magsalita at magtanong kung ano ang kanilang ginagawa, ngunit ang kanyang boses ay ayaw lumabas mula sa kanyang lalamunan. Pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga kamay upang ilayo ang mga ito, ngunit wala na siyang natitirang lakas, bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin at mawalan ng ulirat. Huling nakita ng kanyang mga mata sina Christopher at Dennis na nakatayo at ginagawa ang isang hindi katanggap-tanggap na paglabag sa kanyang pagkababae. Ang mga sumunod na oras ay naging isang serye na putol-putol na alaala. Paminsan-minsan ay nagigising siya ng ilang segundo. Nakikita ang madilim na paligid at nararamdaman ang tuloy-tuloy na pag-aabuso ng dalawang guro habang siya ay walang laban. Ngunit bago pa man siya makasigaw o makagalaw, muli siyang nailubog sa pagkawala ng malay dahil sa epekto ng kemikal na inihalo sa kanyang inumin. Ang buong gabi ay naging isang bangungot na tila walang katapusan. Lumipas sa maraming oras ng kadiliman, nang muling bumalik ang bahagyang kamalayan ni Natalie, napansin niyang tahimik na ang buong paligid. Silid na lamang na pinaiiran ng liwanag mula sa labas ang kanyang nakikita. Tumingin siya sa oras sa kanyang cellphone at nakitang nakalipas na ang 11:00 ng gabi noong August 15, 2025. Doon niya napagtanto ang kabuuan ng malagim na nangyari. Ang dalawang gurong sina Christopher, 27 years old, at Dennis, 28 years old, ay tulog na nakahiga sa hindi kalayuan sa kanya na tila walang anumang kasalanang ginawa. Sa kabila ng panghihina at matinding takot na dumadaloy sa kanyang buong katawan,
Pinilit ng 17 years old na dalaga na bumangon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mabilis na nagbibihis at kinukuha ang kanyang mga gamit. Dahan-dahan siyang lumabas ng apartment sa Barangay Dolores nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang malamig na hangin ng gabi sa labas ang gumising sa kanyang natitirang lakas. Habang naglalakad patungo sa kanto ng subdivision, pilit niyang pinipigilan ang kanyang pag-iyak habang hawak ang cellphone. Sa gitna ng takot at panginginig, tinawagan niya ang kanyang ama at nakiusap na sunduin siya agad sa nasabing lugar. Nang makarating ang kanyang ama, hindi na ito nagtanong na marami sa pag-aakalang naparami lamang ang ginawang trabaho ng anak para sa paaralan. Sa buong biyahe pauwi sa kanilang bahay, nakatingin lamang sa bintana si Natalie, walang kaimik-imik at tahimik na lumuluha sa dilim. Pagdating sa bahay, nalaman niyang nagpadala pala ng mensahe si Christopher sa kanyang mga magulang kaninang gabi na magagabi ang dalaga dahil sa dami ng inaayos na dokumento, dahilan upang hindi mag-alala ang kanyang pamilya. Magdamag na hindi nakatulog ang dalaga. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nagbabalik ang mga putol-putol na imahe ni na Christopher at Dennis at ang pakiramdam na walang kakayahang lumaban. Lumipas ang 2 araw na hindi siya pumasok sa paaralan sa dahilan na siya ay may sakit. Noong linggo ng gabi, August 17, 2025, matapos ang 2 araw na nakatitig lamang sa kisame ng kanyang kwarto at tulala, minabuti ng kanyang mga magulang na kausapin siya ng masinsinan. Doon na tuluyang bumigay si Natalie at sa gitna ng hagulgol ay ikinuwento ang buong katotohanan. Nang marinig ng mga magulang ang kabuuan ng kwento noong gabi ng August 17, 2025, napalitan ng matinding galit at pagtataka ang kanilang pag-aalala. Hindi sila makapaniwala na sina Christopher at Dennis na ipinagkatiwalaan nila ng kaligtasan ng kanilang 17 years old na anak ang mismong gagawa ng ganoong kahimandangan. Walang pag-aalinlangan, agad silang nagtungo sa San Fernando City Police Station upang opisyal na maghain ng reklamo. Agad na kumilos sa mga otoridad sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Isinailalim si Natalie sa masusing pagsusuri ng doktor at pagsusuri sa kanyang kaisipan upang maitala ang mga pisikal at emosyonal na ebidensya ng pang-aabuso. Kinuha rin ng mga investigador ang kanyang cellphone kung saan nakatala ang lahat ng palitan ng mensahe at ang pag-imbita ni Christopher sa kanyang apartment. Nagrepaso rin ng mga pulis sa mga kuha ng closed-circuit television o CCTV mula sa mga kalapit na establishment at sa pintuan ng apartment building sa Barangay Dolores. Malinaw na naitala sa video ang pagdating ng dalaga noong August 15, 2025, bandang 2:00 ng hapon at ang kanyang paglabas na nanginginig at tuliro na nakalipas na ang 11:00 ng gabi. Ang pahayag na may-ari ng gusali at ng mga kapitbahay ay nagpatunay rin na walang ibang pumasok o lumabas sa silid sa mga oras na iyon, maliban sa 2 guro at sa biktima. Dahil sa bigat at pagkakatugma ng mga ebidensya, mabilis na naglabas ng formal na habla ang piskalya laban kina Christopher at Dennis. Agad ding naglabas ng kautusan ng paaralan para sa kanilang suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Nakalaunan ay nagresulta sa tuluyang pagpapatalsik sa kanila sa institusyon matapos ang administrative investigation. Dinala ang kaso sa hukuman sa San Fernando, Pampanga. Sa loob ng maraming buwan ng paglilitis, pilit na itinanggi ng 2 guro ang mga paratang, ngunit ang mga ebidensyang presensya ng gamot sa katawan, mga tala sa mensahe at ang matibay na pahayag ng biktima na si Natalie Ramos ay hindi na isantabi ng korte. Ang bawat detalye ng investigasyon ay nagturo sa isang planadong krimen na ginawa ng 2 taong gumamit ng kanilang otoridad upang mambiktima. Pagkatapos ng mahabang proseso ng paglilitis, dumating ang araw ng paghatol. Sa loob ng punong bulwagan ng korte sa lungsod ng San Fernando, binasa ng hukom ang pinal na desisyon na nag-iwan ng tahimik na paghinga ng maluwag sa pamilya Ramos.
Napatunayang nagkasala ng walang makatuwirang duda sina Christopher, 27 years old, at Dennis, 28 years old, sa kasong qualified sexual assault laban sa isang menor de edad na si Natalie, 17 years old, sa ilalim ng probisyon ng Article 266A at 266B ng Revised Penal Code na inamyandahan ng Republic Act 8353, kaugnay ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act dahil sa paggamit ng posisyon bilang guro at ang pagpapainom na nakakalinsad na gamot upang mawalan ng kakayahang lumaban ng biktima habang walang kakayahang magbigay ng malayang pahintulot, iginawad ng korte ang pinakamabigat na parusa. Silang dalawa ipinarusahan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo nang walang karapatang makapagpiyansa. Bukod sa pagkakakulong, inatasan din ng korte sina Christopher at Dennis na magbayad ng libo-libong piso para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages na may kasamang 6% legal interest kada taon hanggang sa ito ay fully mabayaran. Kasabay nito, formal ding inatasan ng Professional Regulation Commission o PRC na permanenteng bawiin ang kanilang mga lisensya bilang profesional na guro upang kailanman na hindi na muling makatapak sa alinmang paaralan sa bansa. Bagaman nakuha ang hustisya sa ilalim ng batas, ang sugat sa emosyonal at psikolohikal na prioridad ng dalagang si Natalie ay hindi mabilis na naghilom. Ang matinding trauma ay nag-iwan ng takot at hirap sa pagtitiwala sa ibang tao. Sa payo ng mga doktor at psychologist, nagdesisyon ng dalaga na huminto muna sa kanyang pag-aaral para sa natitirang bahagi ng school year upang maglaan ng oras sa pagsasailalim sa counseling at psychological therapy. Sa tulong ng pagmamahal ng kanyang pamilya at sa sarili niyang determinasyon, unti-unting muling itinayo ni Natalie ang kanyang buhay. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaan ang madilim na kabanatang ito noong August 2025 ang magtakda ng kanyang kinabukasan. Pagkaraan ng ilang panahon, nagpasya siyang bumalik sa pag-aaral sa susunod na school year upang tapusin ang kanyang pangarap. Ang linyang ito ng kasaysayan sa lungsod ng San Fernando, Pampanga ay nag-iwan ng malalim na aral sa buong lipunan. Nagpaalala ito na ang panganib ay hindi lamang nagtatago sa mga madidilim na kanto mula sa mga taong hindi natin kilala. Minsan, ito ay nagtatago sa likod ng mga ngiti, malinis na kasuotan at mataas na posisyon ng mga taong ating pinagkakatiwalaan. Ang hustisya man ay nagwagi, sa huli, sa Korte ng Pilipinas, ang paalala ay nananatili. Ang pagiging maingat at ang pagprotekta sa karapatan ng bawat kabataan ay isang tungkuling walang katapusan.